Matindi to mga kababayan. Bilyon-bilyon pala yung inakot na investments ng ating Pangulong BBM. BBM. Galing sa kanyang mga foreign trips. Ayan po, 427 billion ang mula sa pagbiyahe ng Pangulo sa ibang bansa. Ayan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Trabaho ng trabaho mga kababayan. Sub-sub mga kababayan ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatrabaho para maayos yung buhay ng ating mga mamamayang Pilipino. Si Inday at Mr. Maravillas nandun sa bundok. Namundok. Umakyat sa bundok, mga kababayan. Pa-relax. Mr. Maravillas, yung billion na investments. Ang ibig sabihan niya na Mr. Maravillas, hahakot ng trabaho or magbubukas ng job opportunities sa libo-libong ating mga kababayan and milyon-milyon na revenues para sa ating gobyerno. Siyempre naman po, yon ang magiging result niyan. So next year, pwede na po ulit si Inday na mag-request ng panibagong confidential funds. Pwede. Kasi mag-generate ito po ng milyon-milyon na taxes para sa ating gobyerno. Kaya lang niya Mr. Maravillas, inaway na niya si si Martin. Patian niya yung tatay, nag-declare na ng gira. Oo nga. Zero confidential funds ang labas niyan. Tinuluyan po ng Congress. Hindi nagpasinda kay Maudigs. Inubos na yung confidential funds ni Inday. But anyway, mga kababayan, before kong ibigay sa inyo yung magandang balitang ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagdaloy ng confidential funds. So, nakakatuwa po ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sub-sub siya sa trabaho. Ayan po. Kasama ng kanyang mga cabinet members. Sabi diyan, tingnan, isa sa mga tinatalakay sa sectoral meeting ngayong araw ay ang estado ng investments na nakalap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang foreign trips simula noong 2022. Simula Enero hanggang Setyembre, nasa 734 billion pesos na ang kabuang approved investments. 427 billion dito ay mula sa mga biyahe ng Pangulo sa ibang bansa. So more than half, mga kababayan. Inaasahang madadagdagan pa ang mga ito sa pagtungo ng Pangulong Bongbong sa Riyadh, Saudi Arabia para sa Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Gulf Cooperation Council Summit na gaganapin sa ika-20 ng Oktubre. So babiyahe uli mga kababayan pa Gulf State ang ating Pangulong Bongbong Marcos pa Riyadh, Saudi Arabia. So makikita po natin dito yung walang tigil na efforts ng ating Pangulong Bongbong Marcos para mapaunlad po yung ekonomiya ng ating bansa. At yung mga foreign travels niya po, nagkabunga na po. Tingnan ninyo dito sa graph, foreign investment approvals umabot po ng 4,138.53% increase. Di ba nakakatuwa? So, sabi dito sa balita, natutuwa po tayo na binanggit sa ating mahal na Pangulo na from January to September this year, ang investment approvals po ng BOI ay umabot sa 734 billion pesos. Kung ikukumpara po ito noong January to September of 2022, umabot lang po tayo noon ng 362 billion or an increase of 102%.
Sabi po ni DTI Undersecretary Seferino Rodolfo. Rodolfo said foreign investments during President Ferdinand Marcos Jr. trips have contributed to investment spikes. Yung mga pledges, yung iba, dinadownplay nila. Yung mga balitang ito, binamaliit nila, pledge man lang anya. Ya, di ba doon po nagsisimula yung actual investments sa mga pledges? Ang tanong natin, yung mga previous administrations, ano naman yung inyong nagawa? May nag-pledge ba? At least ngayon mga kababayan, ang daming mga foreign investors ang interesado po sa atin. Kayo na lang na mga critics ang hindi interesado. O diba? Napag-iwanan na kayo. Kasi laging masama ang loob ninyo. Full of negativities ang inyong mga pag-uugali. Kaya, umiiwas sa inyo yung mga foreign investors. Di ba? So sabi diyan, the BOI registered 427 billion pesos worth ng approved foreign direct investments. Yung majority galing po sa Germany, 80%. And were for renewable energy projects. So tamang-tama po sa mga programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na we shift to renewable energy para maiwasan po yung tinatawag na climate change, global warming, at mapunta tayo sa tinatawag na green economy. So sabi dyan, hindi lang yung visit na yon mismo, pero pati na yung pagtanggap ng presidente sa mga bisita nang galing sa ibang bansa. Sabi po ni Rodolfo, in summary niya, tumataas ang ating foreign investment approvals and registrations in investment promotion agencies. Napakalaki na ng share ngayon ng foreign direct investments. Tapos doon sa mga bansa na typically hindi natin nakita in the past years have been investing in the Philippines. Pumapasok na niya sila. Tira niya Mr. Maravilla. So ang ibig sabihin pala niyan, maraming taxes yung papasok, revenues para sa gobyerno. Milyon-milyon. Hindi lang po milyon-milyon, billions pa yan mga kababayan. Di yan yan Mr. Maravillas, pwede na uli na mag-request si Inday ng CIA. Disapprove na po. Inaway na si si Tambaloslos at buong kongreso na yung kaaway, tinawag na kaaway ng kapayapaan, kontra sa kapayapaan, kaaway na ng bayan. Tinuloyan na po yung pag-scrap ng confidential funds. Ini man lang po sinda yung apektado. Other agencies, kasama nga sa tinanggalan po yung Department of Agriculture na hinahawakan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So wala man po ditong personalan, wala man politika. Ito po ay dulot ng pangangailangan ng mga security agencies. So hindi po nagpasindak yung Congress, sabi diyan sa balita, House firm on decision to scrap 1.2 billion in confidential funds amid Rhodes threat. Kahit tinakot po ng dating Pangulo, Maudigs, yung mga congressmen, hindi po nagpasindak yung Congress. Ginawa pa rin nila yung tama. So sabi rito, a ranking leader of the House of Representatives said threats and intimidation will not make members of the chamber reconsider the decision to redistribute some 1.23 billion in confidential funds in 2024 national budget. Hindi po matinag yung Kongreso. House Deputy Leader and Quezon City Representative Franz Pumaren issued this statement after former President Duterte threatened ACT Teachers Representative Franz Castro in the wake of the House decision to strip away 650 million in confidential and intelligence funds originally allocated to the offices headed by Inday. At saka mga kababayan sa DepEd na si Inday po ang secretary. Sabi dito sa statement, as the good former president should know,
We as lawmakers, duly elected by our respective constituents to represent their interests, do not respond well to threats and intimidation. Kung ang aligasyon niya may base, then he should go to the proper channels and file charges. Payag mga kababayan ni Pumaren, di mag-file niya siya ng kaso. But to insinuate niya bodily harm or even the murder of a member of the House of Representatives, this has gone too far. We urge the former president to be cautious and reasonable in his criticisms. There are more peaceful and effective ways niya to send his message through. Dagdag pa mga kababayan ng representative ng Kongreso. So sabi rito sa balita as a background story, sa interview ng SMNI owned by religious leader Apollo Kibuloy, dati niya itong advisor, who is wanted in the United States for rape and human trafficking, Duterte said he told his daughter to be frank with the communists in Congress, including Castro. Be frank, anya. And everyone, I mean, they are my friends. I love them. And at no other time in the history of the Philippines that the Communist Party of the Philippines were invited to Malacanang. But because they are my friends, I cannot tell them squarely that we are enemies and I want to kill them. I want to kill you softly because we are friends. Yan po yung sabi ni Mau Diggs, na ang sabi po sa balita, yung recorded video, sabi, dinilit na, kaya lang, na-i-record po ng mga kalaban. Nagpa-interview si Trillanes, sinabmit na daw uli nila sa ICC. Natrubo lalo po si dahil sa kadadaldal, si Digong. Lalo pong napahamak dahil sa pagsumbong ni Inday na tinanggalan niya yung yan kasi, mga kababayan, hindi mapigil yung bibig. So sabi rito, in defending the confidential funds sought by his daughter, ex-President Duterte also insinuated that the house has hidden pork barrel, which is illegal. He also said the Commission on Audit should take a look into the use of funds of the house. I-audit niya yan. Lalo na si Martin Romualdez. Ngayon, sabi rito, a COA report released only last October 2, however, showed the House of Representatives has no disallowances, no notice of suspension, and no notice of charge. This means we passed the COA review. All line items in our budget are subject to regular accounting and auditing rules and regulation. Sabi po ni House Secretary General Reginald Velasco, wala niya kaming ginagawang illegal, irregular, pumasa lahat sa audit. The former president was also quoted as saying the confidential funds the vice president asked for would be used to re-establish ROTC and to fight off communist recruiters in the educational system. Sabi po ni Pumaren, he is saddened by this turn of events, saying the former chief executive's statements only divide the people and create animosity against the House, an institution that was steadfast in its support of ex-President Duterte's legislative agenda during his term. Noong pananmuan niya, buo yung aming suporta sa inyo. Pagkatapos, ginaganon mo kami ngayon. Wala man niyang personal dito sa aming desisyon. So the decision to realign the Vice President's confidential funds is nothing personal anya, as several other agencies also face the same redistribution. If the former President thinks this is wrong, our doors are always open anya in the House of Representatives for dialogue. Sabi po ni Pumaren, yung Kongreso po, pinaliguan na ni Mau Diggs ng paninira. Minalign. Siniraan po ng siniraan.
The confidential funds, anya, sabi rito, the House recently decided to divert some 1.23 billion in confidential funds from several government agencies to efforts to boost security in the West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea, ibigay na niya yan sa mga Chinese. Sabi ni Mau Diggs doon sa programa niyang gikan sa China. Gikan sa masa para sa China. Pabayaan na niya yan dyan. Yeah, sabi ni dating Chief Justice Carpio, unconstitutional niya yung lahat ng ginawa ni Digong. So, among the agencies that were stripped of confidential funds are the Office of Vice President, 500 million. Kaya nagwawala si Inday. At yung Department of Education, 150 million. Hindi po matunawan. Ngayon, yung mga confidential funds, nirealign po, among others, to these government agencies. National Intelligence Coordinating Agency, binigyan ng 300 million. National Security Council, 100 million. Philippine Coast Guard, so from 10 million, 200 million na po ngayon. Department of Transportation, 351 million. Ganon. DepEd's government assistance to students and teachers, 150 million. So, di man inalis yung 150 million, pero hindi na siya confidential funds. Assistance to students and teachers na po. DICT. Asa na yon? Cybercrime Prevention Investigation in Coordinating Program, 25 million. Department of Foreign Affairs, 30 million. Bureau of Fisheries, 30 million. Office of the Ombudsman, 50.4 million. So, niretain po pala sa DepEd yung 150 million ni Inday. Pero hindi na niya confidential funds, kundi inilagay po as student assistance at saka sa mga teachers. Yun man dapat talaga. Para hindi po matulad doon sa 125 million na 11 days. Nilunok. Kaya po nasyak si Estela Kimbo, kalyado niya yon, sumusuporta sana sa confidential funds niya. Kaya lang hindi niya maubos maisip, mga kababayan, kung paano in 11 days maubos ang 125 million. Yun po yung nag-trigger. Kaya yun po, minabuti ng mga congressmen ng buong House of Representatives na tanggalin na lang po. Zero confidential funds. Yung Office of the Vice President, DepEd, dahil po sa shocking na paggastos, mga kababayan, ng confidential funds. So tama lang po. Yun ang hindi po magpatulog kay Inday at kay tatay niya pong si dating Pangulong Digong. Hanggang ngayon, umuusok pa yung tumbunan ni Mau Diggs. Diba? Ayun man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Saka pala, i-announce ko na rin po yung grand opening ng aming colossal fitness gym.
So yan po, watch for the grand launching of Colossal Fitness Gym, October 21 po, 4 p.m. with our special guest of honor from Manila, DILG, Assistant Secretary for Community Participation, Honorable Elizabeth and Lopez de Leon, at saka si First Filipina Chess Grandmaster, Janelle May Frayna. Ang Colossal Fitness Gym is located at third floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City. For inquiries po, look for Gilon Maravillas, yung aking eldest son. Contact number 0966-802-0949. Ayan po yung aming gym. Nasa third floor siya, yung pinakang taas. Lahat siya, occupied namin yan. Lahat ng third floor. Saka yung roof deck, yung tuktok niya. So kami po yung pinakang malaki na yata na gym dito sa Albay. So ayos na po, pati yung signage nakakabit na. Diretso pa rin po yung business as usual pa rin kahit grand launching namin sa Sabado. Ayan po, mga kababayan, padami ng padami yung aming mga clients. Kasi po, maluwang siya at malinis na malinis. Ayan yung misis ko po, yung naka-short. Siya po yung may-ari, yung anak kong eldest, si Gilon. Tuloy-tuloy ang registration po. Siyempre ako. Yan ang office namin, mga kababayan. Maluwang siya. Yung office, yung ibang space dyan, lalagyan pa namin ng mga gamit after the launching. Mga gym equipment. So yun po, mga kababayan. Ayos. Magkita-kits na lang po tayo. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.